Dalubasan na ang Ukraine sa digmaang robot. Walang duda rito, lumalago ang hukbong robot ng Ukraine. Lalong lumalakas ito at ginagampanan nito ang mahalagang papel sa pantulong sa Ukraine na manalo sa digmaan nito laban sa Russia. Walang nakahula nito nang sumalakay si Putin. Nagbago na ang digmaang tao at bakal, at hindi na tao ang gumagawa ng pinakamahalagang trabaho para sa Ukraine. Narito na ang mga numero. Mas malaki na ang naitutulong ng mga ground robot sa Ukraine kaysa dati. Isang kilalang opisyal sa US ang nagsabing malaking mala para sa militar ng Amerika kung hindi nila tularan ang Ukraine. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press noong Hulyo 9, pinakamaraming misyon ng ground robot ng Ukraine ang isinagawa noong Hulyo sa buong digmaan laban sa Russia. Ang mga kahanghangang robot na ito ay naging karaniwang tanawin sa mga frontline dahil ginagawa nila ang lahat mula sa pagdadala ng mga supply at kagamitan, paglikas ng mga sundalo, at sa ilang pagkakataon, pagsasagawa ng mga pag-atake laban sa mga posisyon ng Russia. Ayon sa Ministry of Defense ng Ukraine, higit 16,000 at 600 logistics at evacuation missions ang ginawa ng mga ground robot ng Ukraine noong Hunyo. Ipinaliwanag ng Defense Minister na si Mikhailo Fedorov na mahalaga ito dahil bawat misyon na ginagawa ng robot imbes na sundalo ay posibleng magligtas ng buhay. Ayon kay Fedorov, hindi na namin yon masasabi ng mas maigi pa. Mas kahanga-hanga kaysa sa dami ng misyon ng ground robot ng Ukraine noong Hunyo ang mabilis na pagdami ng ganitong mga misyon. Narito ang buod. Noong Enero, nagsagawa ng 7,511 na misyon ang mga ground robot. Noong Pebrero, tumaas ito sa 7,000. 960. Pagkatapos ay naging 9,072 noong Marso 11,000 at 28 noong Abril at 14,059 noong Mayo. Noong Hunyo, nadagdagan ng 2,500 misyon ang buwanang kabuuan ng Ukraine na ikinabahala ng Russia. Kung magpatuloy ang trend na ito sa Ukraine, malapit nang wala ng mga misyong panglohistika sa unahan na isinasagawa ng mga sundalo. Para sa Russia, mas kaunti ang tsansa nilang mapabagsak ang sundalong Ukrainian, kaya mas napapanatili ng Ukraine ang kanilang mga fortifikasyon na mas matibay ng mas matagal. Dahil dito, mas maraming kaswalti ang Russia, kahit hindi direkta. Ibig sabihin, 18.6% mas maraming misyon ang nagawa ng ground robot ng Ukraine noong Hunyo kaysa Mayo, at higit doble ang produksyon nila mula Enero. Ang mga datos noong Hunyo ay 122% na mas mataas kaysa sa nakita natin noong unang buwan ng taon. Sa unang kalahati ng 2026 natapos ng mga robot ng Ukraine, ang mahigit 66,300 misyon. Ngayon, may iisang layunin ang Ukraine. Gamitin ang ground robot sa halip na sundalo para gawin lahat ng logistics mission sa frontline. Ayon kay Serhiy Buskresnov, tagapayon ng Ministry ng Depensa, konektibidad na lang at hindi hardware ang pumipigil sa Ukraine na yon. Para maabot ng Ukraine ang buong potensyal ng hukbong drone, kailangan nilang malampasan ang mga hamong dulot ng lupain, mga hanay ng puno, at infrastrukturang urbano sa mga signal na nagpapatakbo sa mga ground robot. Patuloy nating nasaksihan ang inobasyon ng Ukraine simula pa noong nagsimula ang digmaang ito. Maaring gumamit sila ng AI para otomatikong hanapin ang daraanan at hindi na problema ang pagkawala ng signal. Pero para sa hinaharap yon, sa ngayon, 100% determinado ang Ukraine na gawing mahalagang bahagi ng estratehiya nito sa unahan ang mga ground robot. Hindi lang ang Ministry ng Depensa ang nagsabi niyan. Pati ang mga sundalo ng Ukraine ay sang-ayon din na palitan sila ng mga robot saan man posible. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Ukraine, 1,028 iba't ibang klase ng ground robot ang naipamahagi na sa frontline units sa pamamagitan ng Dotchain Defense Weapons Marketplace nitong Mayo. Importante ito dahil gumagamit ng sistema ng puntos ang marketplace. Nakakakuha ng puntos ang mga sundalo sa mga nagawa tulad ng pagpatay gamit ang drone at pagtatapos ng operasyon gamit ang ground robot.
Ipinagpapalit nila ito para sa mga sistemang kailangan nila sa frontline. Hindi lang basta 1,028 ground robot ang naipadala. 1,028 robot ang pinili ng mga sundalo sa front. Habil kailangan nila ang mga ito. At dagdag pa rito, isiniwalat ng Euromaidan Press na umorder ang mga sundalo ng kabuuang 3,000 at 62 ground robot mula sa marketplace na ito na may kabuuang halaga na 46.6 milyong dolyar. Ang pagsulong ng Ministry of Defense na palitan ng ground robot ang mga sundalo sa frontline ay suportado rin ng mismo mga sundalong papalitan. Maaring ito na ang unang pagkakataon na talagang gusto ng mga tao na dumating ang mga robot at kunin ang kanilang mga trabaho. Layunin na ang frontline logistics ay hawakan ng mga robot na sinusuportahan ng buo ng tropa ng Ukraine. Sa Amerika, may lalaking nagsabing panahon na para seryosong pagtuunan ng pansin ang revolusyon ng Ukraine sa mga drone at robot. Nagulat sa tagumpay ng Ukraine, sinabi ni Senador Lindsey Graham noong Hulyo 10 na magiging malaking pagkakamali para sa Amerika kung hindi ito makikipagtulungan sa Ukraine para mapakinabangan ang lumalawak nitong kaalaman sa drone at robotics. Ibinigay ang pahayag ni Graham sa Ukraine habang pinupuri ang mga pasilidad ng pagmamanupaktura ng drone manufacturer na Skyfall. Ngayon, bumisita ako sa isang makabagong negosyo na may malaking kapasidad sa produksyon at gumagawa ng mas advanced na teknolohiya kaysa iba sa mundo. Sabi ni Graham, ang pangangailangan ang ina ng imbensyon bago niya bigyang babala ang US. Sa tingin ko, magiging malaking pagkakamali para sa Amerika kung hindi ito makikipagtulungan sa Ukraine pagdating sa teknolohiya ng drone. Handa silang tumulong dahil laging handa tayong suportahan ng Ukraine sa pinakamadilim nitong panahon ayon kay Graham. May isang hindi ka nais-nais na bahagi sa kwentong ito. Noong Hulyo 12, iniulat ang pagpanaw ni Senador Graham dahil sa biglaan at maikling karamdaman. Patuloy ang paglabas ng detalye, pero kagagaling lang ni Graham sa Ukraine, kung saan nakipagkita siya kay Pangulong Volodymyr Zelensky. Bukod sa paglibot sa Skyfall facility, nanawagan siya sa US na suportahan ang revolusyon ng drone at robotics ng Ukraine. Tinawag ni Pangulong Donald Trump si Graham na tunay na Amerikanong makabayan. Sa huling mensahe nito, ipinaabot niyang may natatanging ginagawa ang Ukraine at kailangang sumabay rito ang militar ng Amerika. Balungkot ang balitang yon. Ngunit, maaring ipakita nito sa US na mas mahalagang katuwang pala ang Ukraine kaysa sa inaakala ng lahat. Ang mga ground robot ay isa lamang sa mga dahilan kung bakit napakahalaga ng ugnayang iyon para sa Amerika. Dahil araw-araw ipinapakita ng Ukraine na ang kanilang mga technological na pag-unlad ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang maagaw ang inisyatiba mula sa Russia. Tingnan muna natin ang Russia. Habang may ground robot ang Ukraine sa frontline, tiyak na naghahangad ang mga sundalong Ruso ng katulad na suportang teknolohiya. Ginagamit ng Ukraine ang mga robot sa frontline logistics, habang mano-mano pa rin ang mga sundalong Ruso at inuutusan ni Putin ang kanyang mga tropa na sumabak sa mga death march na nagpapahina sa kanyang hukbo. Bago tayo magpatuloy, paalala na nanonood kayo ng The Military Show. Kung may natutunan kayo sa video, mag-subscribe para hindi kayo makaligtas sa susunod naming uploads. Dadalhin kayo namin sa mga linya ng labanan sa Kherson. Iniulat ng United 24 Media na pinipilit ang mga sundalong Ruso maglakad ng lampas 10 kilometro papunta sa harapan ng labanan. Hindi lang ang pagmartsa sa mga kill zone na pinamumugaran ng drone ang problema ng mga tauhan ni Putin. Nagbububuhat ng bala at supply ang mga sundalo habang naglalakad papuntang Dnipro Axis, kung saan matindi ang labanan sa Kherson. Lalong pinapalala ng mga puwersa ng Ukraine ang hamon sa lohistika dahil pinalalawak nila ang mga kill zone para masakop ang mas malaking bahagi ng teritoryong kailangang daanan ng mga tropa ng Russia. Nagmula ang revelasyong ito kay Serhiy Sahayev, tagapagsalita na ika-34 na hiwalay na Marine Brigade ng Ukraine. Matibay ang aming kontrol, kaya araw-araw naming pinapalawak ang kill zone. Kung titingnan mo ang mapa, hindi naligtas ang mga puwersang Ruso sa Kostorozhova, Radensk. Kaya naming hanapin at wasakin sila kahit saan.
Hawak natin ang inisyatiba ani Sahayev bago ipaliwanag ang nakikita ng mga puwersa ng Ukraine sa harapan. Hindi na makagamit ng sasakyan ang mga Ruso papunta sa kanilang posisyon. Kailangan nilang buhatin ang bala at supply at maglakad ng 10 hanggang 11 kilometro papuntang infantry o artillery. May malinaw na nakamamatay na pagkakaiba rito. Pinalitan ng Ukraine ang mga sundalong naglalakbay ng mga robot na mahirap makita bilang bahagi ng modernong lohistika na nagpapanatiling buhay sa bansa. Tugon ng Rusya, magpadala ng mga sundalo bilang karning kanyon, gaya dati. Hindi nila kayang tapatan ang Ukraine sa robot, kaya ikinakarga nila ang bala at supply sa mga sundalo at inuutusan silang magmartsa sa mga kill zone. Ang mga sundalong yon, dahil sa bigat ng kanilang dala, ay bumabagal at nagiging lantad na mga target para sa mga drone ng Ukraine na laging nakaabang. Pag nakita ang sundalo, tapos na lahat. Maaring mamatay sila dahil sa drone strike o kailangan nilang iwanan ang kanilang dala at tumakbo para magkaroon ng tsansang mabuhay sa pag-atake. Ano man ang mangyari, bumabagsak ang lohistika ng mga Ruso sa unahan. Ang pagkabigo ni Putin na mamuhunan sa teknolohiyang mahusay, gamitin ng Ukraine ang dahilan nito. Ang mga resulta sa unahan ay kitang-kita na ang mga resulta sa unahan. Sa parehong buwan ng Hunyo, kung kailan naabot ng Ukraine ang record nito sa mga ground robot, nakamit naman ng Russia ang sarili nitong malagim na record. 39,490 na kasuwalti sa labanan. Malapit nang maabot ng Ukraine ang layunin nitong 50,000 kada buwan na ayon kina Fedorov at Zelensky ay sapat upang gawing mahirap para kay Putin ipagpatuloy ang digmaan sa usaping pagre-recruit. Hindi maresolba ng Russia ang mga problema nito sa lohistika. Sabi ni Liga, hindi lang sa ilang kilometro sa harapan pinapasabog ang tropa ni Putin bago madala ang supply at bala sa kailangan nilang lugar. Nagiging mas mahal at delikado para sa Russia ang lohistika ng militar sa layong 20 hanggang 70 kilometro habang lumalawak ang saklaw ng drone ng Ukraine. Nakita natin ang pagbanggit tungkol sa kakulangan ng mga sasakyan sa Kherson. Ayon kay Ruslan Musichuk, tagapagsalita ng National Guard ng Ukraine, pareho rin ito sa buong Ukraine. Sabi ni Musichuk, tila wala ng supply convoy ang Russia at madalas isang sasakyan na lang ang ginagamit na nagiging madaling target ng drones ng Ukraine. Pinalawak ng Ukraine ang pag-atake sa mga imbakan ng bala at gasolina ng Russia ng 30 kilometro para dagdagan ang problema. At ngayon, umabot na ito sa puntong tinatamaan nila ang mahigit 100 at 70 ng ganitong uri ng mga target bawat buwan. Kung lalampas pa tayo sa harapan, papasok sa 50 hanggang 200 kilometro na saklaw, nakikita rin natin ang katulad na pagkawasak. Ayon sa Atlantic Council, dahil sa mga mid-range drone ng Ukraine, halos imposible nang mapanatili ng Rusya ang matatag na network ng supply sa likod ng harapan. Ang mga drone ay umaatake sa mga truck na dumadaan sa mga rutang logistical ng Russia sa sinakop na teritoryo. Sinisira nila ang air defense, drone launch sites at mga command and control point na ginagamit sa mga atake ng Russia sa harapan. Ramdam ng Crimea ang epekto ng kaguluhan sa likurang bahagi ng Rusya at ngayon ay hirap dahil sa kakulangan ng gasolina habang inihihiwalay ito ng Ukraine. Pero nararamdaman ang mga epekto nito sa buong Ukraine. Patong-patong ang harang sa lohistika. Malakihang sinisira ang gasolina at supply sa likurang bahagi ng Rusya. Lahat ng makalusot sa likod ay tina-target din. Dahil sa pan-atake sa sasakyan, imbakan ng gasolina at bala, napilitan ng Russia na magpadala ng paisa-isang sasakyan kung mayroon pa silang maipadala. Sa Kherson, malinaw na walang mga sasakyan. Wala ring mga ground robot. Napipilitang magbuhat ng bala at supply ng 10 kilometro ang mga sundalong Ruso papunta sa harapang hindi kailanman makikita ng karamihan sa kanila. Kaya nagiging mababagal silang target sa mga kill zone. Aasikasuhin na ng drone ng Ukraine ang mga iyon bago pa madala ang kanilang kargamento. Mukhang luma na ang paraan ng Rusya sa lohistika kumpara sa mahusay na paggamit ng Ukraine ng ground robot sa harapan. Hindi ibig sabihin na hindi rin sinusubukan ng Rusya gayahin ang revolusyon ng Ukraine sa lohistika gamit ang ground robot. Magsisinungaling kami sa inyo kung sasabihin naming hindi totoo yon. Ayon sa ulat ng Pravda noong Mayo,
Natanggap na ng Rusya ang una nitong ground robot system noong 2024. Gaya ng dati, hindi naintindihan ng Rusya ang kahalagahan ng mga robot na ito. At kahit na marami itong mga yaman, hindi pa rin sapat ang naging puhunan ng Rusya sa mga ground robot para maiwasan ang mga sitwasyon tulad ng pag-uutos sa mga sundalong may pasan na maglakad ng 10 kilometro sa mga nakamamatay na kill zone ng Ukraine. Ipinapakita ng datos ang agwat ng Rusya at Ukraine sa ground robot. Ayon sa Pravda, may humigit kumulang 20 kumpanya sa Rusya na gumagawa ng 29 uri ng ground robot. 12 sa mga kumpanyang iyon ay nasa ilalim ng mga parusa ng kanluran na hindi nakakatulong sa Rusya kahit kaunti. Sa kabilang banda, formal na inaprobahan ng Ukraine ang 67 bagong uri ng ground robot sa unang quarter pa lang ng 2026. Higit pa ito sa doble ng lahat ng uri ng robot na na-develop ng Rusya at nagawa lahat yon sa 3 buwan lang. Malaki ang puhunan ng Ukraine para dumami ang ground robot sa unahan ng labanan. Sa unang kalahati ng 2026 nakakontrata na ang Ukraine ng halos 25,000 robot. Higit doble ito kumpara sa mga robot na binili noong 2025 at hindi pa dito titigil ang Ukraine. Sabi ni Zelensky, layong gumawa ng humigit kumulang 50,000 ground robot bago matapos ang taon. Tandaan, hindi tulad ng FPV drones ang mga robot na ito at hindi ginagamit sa kamikaze mission, kaya hindi sila isang gamit lang. Paulit-ulit magagamit ng Ukraine ang mga robot na ito hanggang sa mapatumba ng Russia. Habang tumataas ang produksyon ng Ukraine, magkakaroon sila ng hukbong ground robot na papalit sa mga sundalo sa unahan. Para sa Russia, mararanasan nila ang gaya ng sa Kherson. Lumang manual na lohistika na di kayang sabayan ang lakas ng kill zone ng Ukraine. Naririto ang mas malaking tanong. Bakit mahalaga na patuloy na nakakabasag ng record ng Ukraine sa paggamit ng ground robot? Napag-usapan na natin ang pagpapalit ng manpower at yon ang pangunahing benepisyo. Bawat ground robot sa frontline ay nagliligtas ng buhay ng sundalong. Baka napilitang maghatid ng supply kung wala ang robot na yon. Sa digmaan, ginagamit mo ang isang yaman para mailigtas ang mas mahalagang yaman. Pero kung kalkulasyon ang usapan, dapat din talakayin ng gastos. Ayon sa RBC Ukraine, ang mga ground robot na ginagawa ng Ukraine ay karaniwang nagkakahalaga ng 2,000 hanggang $40,000. Maliit na halaga lang yan sa makabagong bigmaan. Lalo na para sa mga plataporma na kayang gawin ng lahat mula sa pagdadala ng mga supply at paglikas ng mga sundalo hanggang sa paglalagay ng mga mina, pagpapalipad ng FPV drones at maging sa pagsasagawa ng sarili nilang mga strike mission. Maari tayong gumawa ng simpleng kalkulasyon para makita na aabot sa 100 milyon hanggang $2 bilyong ang gagastusin ng Ukraine sa ground robot sa 2026. Pero kapag ang mga robot ay maraming misyon at nakakaligtas ng buhay, nagkakaroon ng saysay ang $1 bilyong na puhunan. Lalo na kapag nakita natin kung paano binabago ng ground robot ang frontline na gustong kontrolin ng Russia gamit ang tao at bakal. Nauubos na rin ngayon ang tao at bakal ng Russia, kaya mas mahalaga pa ang paglipat ng Ukraine sa ground robotics. Tinawag ni Zelensky ang teknolohiyang ito na susunod na malaking hakbang sa pagsalba ng buhay ng sundalo at malinaw ang ibig niyang sabihin. May sarili ring krisis sa tauhan ang Ukraine at ang mga robot na ito ang tumutulong para masolusyonan yon. Matapos ang mahigit 4 na taon ng digmaan, hirap na ang Ukraine sa pagre-recruit. Ayon sa Long War Journal, dumarami ang pag-iwas sa draft at ang pagliban ng mga sundalo nang walang pahintulot. Tinutugunan ng Ukraine ang mga problema. Naipapupad na ang reforma sa kontrata na nagpakilala ng 3 uri ng kontrata sa militar, mula 10 hanggang 24 na buwan, depende sa papel ng bagong recruit. Tinaasan na ang sahod ng assault infantry sa 6,000 at $700 kada buwan, halos 10 beses ng karaniwang sahod sa Ukraine. Isang bagong sistema ng deferment ang nagbibigay proteksyon din sa mga sundalo mula sa panibagong mobilisasyon kapag natapos na ang kanilang kontrata. Gayunpaman, may mga hamon pa rin ang Ukraine pagdating sa lakas tao.
Ang pangunahing tungkulin ng ground robot ay lutasin ang mga hamong ito habang tumatagal ang digmaan hanggang 2026 at lampas pa. Ang pinakamurang robot sa mga ito ay nagkakahalaga ng mas mababa sa 1/4 ng buwan ng sahod ng sundalong pang-asalto. Hangalang Ukraine kung hindi mag-invest. Dahil sa mga robot, mas ligtas na nakakakontrol ang mga sundalo mula sa malayo nang hindi kailangang mapunta sa frontline. Mas ligtas ang sundalo, mas maayos ang lohistika ng Ukraine. Iyan ang dahilan kung bakit sumabog ang industriya ng ground robot ng Ukraine. Noong 2025, tumaas ng 488% kumpara sa nakaraang taon. At tuloy-tuloy ang paglago nito. Hindi nawawala ang impanterya. Kailangan pa rin ng impanterya kapag gusto ng Ukraine bawiin ang teritoryo. Ganon pa rin ang sitwasyon kahit isama ang aerial drone at ground robot. Ngunit pinadadali ng bagong henerasyon ng mga makinang ito ang trabaho ng infantry. Ang mga ground robot ang nagdadala ng supply sa mga tropa at nag-e-evacuate ng mga sugatan. Habang ang mga drone naman ay tumatarget sa mga sundalong Ruso sa kanilang mga kuta. Mas napadali na ngayon ang dating manumanong proseso, nangangailangan pa ng mga runner na humahawak sa logistics at ng mga sundalong nagpupunta sa bawat gusali o mula trench hanggang trench, kaya nabawasan ng panganib. Kapag nalutas ng Ukraine ang hamon sa komunikasyon at signal, magiging mas mahalaga ang ground robot. Inirerekomenda ang mesh networks bilang solusyon na maaaring maging game changer. Kahit wala pa ang mga paparating na pag-unlad, game changer na ang ground robot ng Ukraine. Muling nabasag ng robot army ng Ukraine ang record sa dami ng misyon nitong Hunyo. Iyan ay 6 na buwan ng sunod-sunod na pagbasag ng record sa loob ng 6 na buwan. Tiwala kami na Hulyo ay muling magtatala ng bagong record. Agosto na, alam mo na ang ibig sabihin nito. Ang revolusyon ng mga robot ay nangyayari sa Ukraine habang tayo'y nag-uusap. Hindi makasabay ang Rusya. Nagmamartsa ang mga sundalong Ruso patungo sa kanilang kamatayan, habang malapit ng gampanan ng mga robot ng Ukraine ang kanilang papel sa pagkapanalo ng Ukraine sa digmaan. Ang inobasyon ang nasa puso ng lahat ng ginagawa ng Ukraine. Minsan, nakakaisip ang Ukraine ng pinaka hindi inaasahang mga sandata at nagagawa nitong gawing lubos na nakamamatay ang mga ito. Nakita na natin ang mga ground robot na nagdadala ng mga mina sa mga paglusob at sea drone na sumisira ng barkong Ruso. Pero hindi pa natin nakita kamakailan ang mga poste ng bakod. Oo, tama yan, mga poste ng bakod. Nakabuo ang Ukraine ng isang pambihirang bagong sandata na simple lang pero lubang mapaminsala. At maaari mong malaman pa ang tungkol dito kung papanoodin mo ang aming video. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show habang tinatalakay namin ang mga pinakabagong pagbabago sa diskarte ng Ukraine sa digmaan nito laban sa Rusya. At salamat gaya ng dati sa panonood.